Sa kalangitan, isang may pakpak na demonyo ang lumulutang patungo sa isang bundok. Lumuhad ang may pakpak na demonyo ng magalang, nag-uulat sa dalawang envoy Darren, ang Demon Legion na responsable sa pag-atake sa Wangja Village upang kunin ang item na iyon ay lubusang nilipol sa isang Sea of Fire kagabi. Nagkatinginan ng mga demonyo na may berdeng buhok at dilaw na buhok, nakikinig sa usapan. Kahit ang Three-Eyed Demon Lord na nag-utos sa hukbo ay patay na. Narinig ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito, nagbiro ang Yellow-Haired Demon ng may paghamak, ano? Ang malaking lihim ng angkan na nakatago sa Wangja Village ay basta-basta lang nilamon ng Primal Demon Spirit. Ang biglaang pag-atake na ito sa mundo ng tao, na may impormasyon mula sa libu-libong matataas na ranggo ng demonyo, ay lahat ay nauwi sa wala, ha? Nag-aalinlangan din ang Green-Haired Demon, sumisigaw, kakaiba. Ang Three-Eyed Demon Lord ay nagtipon ng lahat ng mga demonyo na nagtatago sa lugar na ito, na bumubuo ng isang malaking hukbo upang salakayin ang isang maliit na nayon, at nabigo pa rin sila. Dahil hindi makapaniwala, naglakas loob ang may pakpak na demonyo na mag-alok ng kanyang mga saloobin. Ang subaltern na ito ay naglakas loob na magmuni-muni, marahil ay may isang grupo ng napakalakas na tao ang dumaan. Bumitak ang kamay ng Yellow-Haired Demon, napangati ako. Napakalakas na tao, pupuntahan ko sila para tanungin. Ang Green-Haired Demon naman ay kalmado, pinapaalalahanan siya, huwag kang magdulot ng gulo. Kailangan nating makarating sa Yan City, ang malaking kaganapan na iyon, at batiin ang paggising ng ating Panginoon. Naghatid ang may pakpak na demonyo ng huling piraso ng impormasyon, para umalis sa Bayan, ang Sword City Butcher ay nakatalaga sa Wangja Village. Walang puwersang demonyo ang nangangahas na lumapit. Kung wala ng iba, aalis na ang subaltern na ito. Ang Green-Haired Demon ay hindi mukhang mabuting tao, malapit nang magbayad ng utang. Nagdala ka ng masamang balita para sirain ang aking magandang kalooban. Dapat kang parusahan. Narinig ito ng may pakpak na demonyo, nagulat sa takot, mabilis na umurong upang iligtas ang kanyang buhay. Maawa ka, Darren. Nagpakawala ang Yellow-Haired Demon ng isang fireball. Sige, perpektong tumama ang fireball, na nag-iwan sa demonyo ng walang pagkakataon upang umiwas. Tanging isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, na natunaw sa hangin. Matagumpay na nalutas ang problema. Sabi ng Yellow-Haired Demon, talagang walang silbi ang Three-Eyed Demon Lord. Kung hinayaan lang kami ng ating Panginoon na kumilos, matagal na sanang nakuha ang lihim. Pero nasa Yan City. Bumalik sa masayang estado ang Green-Haired Demon, sumasang-ayon, Yan City, ang lugar na ito kung saan nagtatagpo ang lahat ng direksyon ay tiyak na magiging masaya. Isang asul na liwanag ng kalangitan ang sumisikat sa isang lungsod. Ito ay nasa Yan City. Naglalakad si Hipyang ngunit hindi tumitigil ang kanyang bibig sa pagrereklamo. Hindi madali. Mahigit 2 araw bago kami nakarating dito. Tiningnan ni Nanguantong ang paligid ng nayon, sinasabi, napakakakaunti ng tao sa lungsod na ito, medyo tahimik. Alam na alam ni Li Qing ang kolonya na ito, ipinapaliwanag. Ang lugar na ito ay malapit sa Bia Plains, lubhang mapanganib at may malaking bilang ng mga halimaw, kaya medyo kakaunti ang tao. Narinig ito, nagulat na tanong ni Hipyang, nakarating ka na ba sa lungsod na ito? Lumingon si Li Qing upang tingnan si Yip Qing upang kumpirmahin ang impormasyon, sinundan ko ang Liip Army dito. Hindi malinaw ang layunin o dahilan. Sa lungsod na ito, nagtanong si Li Qing, Master, narito ba tayo para maghanap ng tao? Sinabi ni Hipyang ang layunin ng hindi malinaw, hindi naghahanap ng sinuman. Pupunta tayo sa Original Demon Arena. Nagulat si Nanguantong sa tanong ni Li. Ang Original Demon Arena, iyan ba ang lugar kung saan naglalaban ang mga tao at lahat ng uri ng mababangas na halimaw? Nagdilim ang mukha ni Hipyang. Sumagot siya ng may tuso ng ngiti, tama. Iyan mismo ang lugar kung saan ko sinasanay ang aking mga super not terrorist pets. Narinig ito, lumaki ang mga mata ni Nanguantong sa takot. Nakita ang takot na ekspresyon ng kanyang mga disipulo, malakas na tumawa si Hipyang, ang maliit na si Tam ay talagang natatakot. Matapos asarin ng ilang sandali, sa wakas ay sinimulan niya ang paglalakbay.
Tara na, tara na. Tingnan niyo ang mga malalaking ibon na lumilipad sa kalangitan. Pinangunahan ni Yipyang ang dalawa niyang disipulo sa isang malaking lungsod. Pinagmasdan ang lungsod mula sa malayo, inihayag ni Yipyang, nandito na tayo. Tiningnan ang arena sa lungsod, nagkomento si Nan Guanhong, ang Demon Arena ay napakasigla. Pamilyar si Li Qing sa lugar, ipinakilala niya na maraming cultivator ang dumating upang lumahok sa sword fighting para sa pera, at ang ilang forces ay tumataya sa resulta ng mga laban. Binuksan ni Yipyang ang kanyang bibig, ipinapaliwanag ang mga patakaran, bawat laban na makakapagpasya ng nanalo ay maaaring kumita ng pera. Biglang, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa malayo, huwag kayong hamarang. Lahat, hamarang kayo. Lahat ng tatlo ay nakatitig sa gulat sa gitna ng pagmamadali at kaguluhan. Tiningnan ng mga nagdaraan ang marangyang ox cart at nagchismisan, mukhang ito ang demon selling team mula sa arena. Mula kanan hanggang kaliwa, bumubulong sila sa isa't isa, ang pagbebenta ng demonyo ay isang lubhang mapanganib na propesyon. Sila ang mga super experts na sikat sa listahan ng demon extermination. Isang demonyo na nakaupo sa isang karwahe na puno ng nakakulong na demonyo ang ngumiti ng mayabang sa kaguluhan. Ang Poor Devil at ang Hungry Devil mula sa Five Fins Extermination Squad ay nasa Yan City. Naaalala ang pagkakakilanlan ng Poor Devil, ipinahayag ni Li Qing ang impormasyon, ang Five Fins Extermination Squad ay may mahusay na reputasyon. Ayon sa mga chismis, ang Poor Devil ay hindi titigil sa pera, kasarian ay hindi alam. Ang Hungry Devil ay kumakain ng demonyo kapag gutom. Ang taong ito ay lubhang mapanganib. Masayang ngumunguya ng pagkain ang Hungry Devil. Walang pakialam si Yipyang, pinapaalalahanan, huwag niyo nang pansinin ang mga demonyo na iyan. Dito tayo, nandito na tayo. Maraming tao ang nagre-rehistro upang lumahok, naghihintay sa labas ng arena. Masaya niyang tiningnan ang target sa harap niya, pinapaalalahanan, dapat tayong lumahok sa Demon ng Guang competition. Medyo hindi makapaniwala si Hong, nagtatanong, sumasali rin po ba si Master? Sinabi ni Li Qing ang mga benepisyo para sa mga kalahok, 30 milyong gintong barya bawat tao, kasama ang lahat ng kasama na tirahan. Hindi siya sumagot, ipinikit ang kanyang mga mata upang maramdaman ang simoy ng hangin na dumadaan sa malinaw na espasyo. Ngunit nag-aalala si Yipyang sa kanyang puso, matagal na rin simula nang umalis ako sa Limitless Sect. Nagtataka ako kung mabait ba ang maliit na fox sa sekta. Ang kahangahangang lungsod na nababalutan ng mainit na sikat ng araw sa silangan. Ang mundo ng Myriad Forest Kingdom kung saan ang mga demonyo at tao ay mortal na kaaway. Ito lamang ang bansa na nagpapahintulot sa pagkakaroon ng mga babaeng fox. Ang Myriad Forest Kingdom ay isang lugar kung saan madaling makatagpo ng mga babaeng fox. Ang mga fox ay minsan na nagligtas sa hari ng bansang ito. Sila ay kinikilala hindi bilang mga demonyo kundi bilang mga holy beasts. Isang binata ang nakakita sa maliit na fox at ngumiti, itinuro, ang cute niyan. Ang katabi niya ay hindi rin gaanong mas mabuti, sabik na nag-uusap, ayon sa mga lumang alituntunin, kunin mo, patumbahin, at dalhin mo. Biglang, ang maliit na fox sa harap ay malabo at hindi malinaw. Mabilis na parang kidlat, sa kamay ng maliit na fox ay isang bato. Nais ni Zhang Zhao na umatake. Nagsimula ang counterattack at mag-isa ang maliit na fox na hinarap ang dalawang sumusugod, humihingi ng awa, huwag. Huwag niyo po akong patayin. Hindi pinansin ng maliit na fox ang paghingi ng awa, tinutok niya ang kanyang mga mata sa mga supot ng pera. Gusto ko ng pera, hindi buhay. Ang maliit na fox na ito na may pagkahilig sa pera ay isa sa 4 guardians ng maliit na fox. Mukhang pamilyar ang mga lokal kay Dong Yu. Naiirita siyang nagsabi, kung magnanakaw na naman ang magnanakaw na ito sa mga dumadaan, hindi ba dapat nilalapitan ng mga babaeng fox ang mga lalaki? Mabilis na sinenyasan ng katabi niya, siya. Hinaan mo. Huwag mong hayaang marinig ka niya. Biglang, isang pulang liwanag ang sumaglit sa kalangitan. Ito ay si Bai Fei. Matapos ang mahabang panahon, bumalik na siya. Biglang nag-react si Dong Yu, nagmamadaling sumigaw, aking ginang. Aking ginang, bumalik na.
Walang pag-aalinlangan, mabilis na tumalon si Dongyu upang habulin siya. Agad na pinuntahan ni Dongyu si Bai Fei sa Baozi shop. Isang berde ang buhok na maliit na demonyo ang nakikipagtawaran. Tiyo, wala akong pera. Pwede bang palitan ko ng panggatong ang Baozi? Nakita ng may-ari ng tindahan na cute ang fox at sumang-ayon, oo naman, maliit na cute. Isang bangkus para sa isang Baozi o dalawa. Masayang tumawa ng malakas ang berde ang buhok na maliit na fox, ako ang Four Guardians Chunfang. Ikaw ay isang napakabait na tiyo. Mabilis na dumating at umalis si Chunfang. Habang papalayo siya, nangako siya, hintayin niyo ako sandali. Babalik ako agad. Ilang sandali, bumalik si Chunfang na may 100 bangkus ng panggatong sa kanyang likod. Nagyelo ang mga tao sa tindahan at ang nagtitinda ng Baozi. May pumasok bang dambuhalang hayop sa lungsod. Si Little Chunfang, ngunit may napakalaking kapangyarihan, ay nasa daan. Masaya siyang ngumiti at sumigaw, tiyo. Kasabay nito, ibinagsak ni Chunfang ang lahat ng panggatong, generous. Heto, nakakalat ang panggatong sa sahig. Little Fox Trade, 3,000 jin para sa 300 Baozi. Nakanganga ang nagtitinda ng Baozi, bumubuhos ang pawis na parang ulan. Bago pa man na proseso ng nagtitinda, kinuha na lang ni Chunfang ang lahat ng Baozi at umalis. Kukunin ko ang lahat. Magdadala ako ng 5,000 jin na panggatong bukas. Sam Andal ang nagtitinda sa dingding, umiiyak ng miserable. Gusto pa rin niyang bumalik. Masayang dala ang Baozi, bigla niyang nakita ang figure ni Bai Fei. Nagulat ang maliit na fox, nabitiwan ang buong bag ng Baozi sa lupa. Tumangala ang mukha ng maliit na fox sa kalangitan at sumigaw, Master. Sumigaw si Chunfang nang sabik sa gitna ng daan, bumalik na po si Master. Sa resting area, may isang malumanay at kaakit-akit na boses, Young Master Lis, hindi na talaga ako makainom. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Isang masayang boses ng lalaki ang umalangaw, nang aasar sa maliit na enchantress. Patuloy ang mapang-akit na boses ng babae, nagbabago ng direksyon, General Zhang, sa susunod na lang po. Sa susunod na mag-enjoy tayo sa mga bulaklak, tiyak na pupunta ako. Talagang hindi po maganda ang pakiramdam ko noong nakaraang beses. Ang fox na may kaakit-akit at magandang mukha, ito ang isa sa 4 great bodyguards, si Chiyo. Nag-enjoy si General Ziyang na panuurin si Chiyo na nanliligaw sa kanya. Mabuting babae, kung hindi ka pupunta sa susunod, magagalit na talaga ako. Ang lalaking nakaupo sa tabi niya ay gustong mag-alok ng toast. Miss Chiyo, sa pagkakataong ito, hindi ka makakatakas sa aking inumin. Si Chiyo, na alam kung paano pasayahin ang mga lalaki, ay sumagot, Young Master Zhao, sa pagkakataong ito, syempre hindi ko iiwasan. Ang dalawang babae na nakatayo sa tabi nila ay naantig din kay Chiyo. Si Chiyo ay tunay na pinakamapagmasid na kagandahan ng One Land Kingdom. Anumang uri ng lalaki ay kaya niyang harapin. Hindi mo maiiwasang humanga sa kalamangan ng isang fox spirit sa aspetong ito. Hindi ka lang makakakumpara. Masayang sumang-ayon ang katulong na babae sa tabi niya. Inabot ng lalaki ang kanyang baso ng alak upang anyayahan si Chiyo, ngunit biglang, ang alak sa kamay ng fox ay direktang naibuhos sa mukha ng lalaki. Lahat ng naruroon ay nagulantang sa kanyang mga aksyon. Hindi makapaniwala ang katulong na babae, nalilito, paano nangyari ito? Ang magandang Chiyo ay nawalan ng asal. Pagkatapos, natigilan ang dalagang nakaberde. Palagi siyang magiliw at kaakit-akit, at bigla siyang nagbago ng mukha. Ang nakamamanghang ganda na si Chiyo ay bawat salita ay pumupuna sa Young Master. Kung hindi dahil sa malakas na tatay mo na sumusuporta sa iyo, hindi man lang ako magsasalita sa isang idiot na tulad mo. Ang lalaki na tumanggap ng buong baso ng alak sa mukha ay hindi pa nakakabawi. Matapos magdulot ng gulo, mabilis na lumingon si Chiyo at umalis. Young Master Li, General Zhang, tigilan niyo na ang pangarap. Ako ay isang tao na hindi niyo kailanman may date. Magising kayo. Matapos magdulot ng gulo, nagmamadali si Chiyo na tumalon sa pader ng lungsod at tumakas. Lubos na nasisiyahan si Chiyo sa kanyang serye ng mga aksyon. Lahat, ako, si Chiyo,
ay isang fox demon na walang emosyon, kaya maaari akong gumanap ng anumang papel na gusto nyo. Bumalik na ang aking master. Hindi ko na kailangang magpatuloy sa pangangalap ng impormasyon. Tapos na ang trabaho at hindi ko na kailangang magpanggap pa. Kayo na ang bahala sa inyong sarili.